At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang napakalaking balita ang yumanig sa buong bansa ngayong araw matapos kumpirmahin ng Korte Suprema ang pag-aproba sa isang impeachment case laban kay President Coting ng Norte Jr. Ang petisyong inihain ng ilang mambabatas ay formal nang tinanggap at nakatagda ng isa lang sa pagdinig sa Kongreso. Ayon sa Supreme Court spokesperson, may sapat na basihan umano ang reklamong inihain na tumutukoy sa umano'y gross violation of the Constitution at betrayal of public trust. Hindi pa inilabas ang buong detalye ng reklamo, ngunit kumpirmado ng may go signal mula sa Korte Suprema para ituloy ang proseso ng impeachment. Dahil dito, maraming haka-haka ang lumabas na posibleng si pangalawang Pangulo Sara Duterte na ang pumalit sa pwesto sakaling matanggal si Coting. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni VP Sara, may mga alyadong mambabatas na nagsasabing handa umano itong tumugon sakaling tawagin ng konstitusyon. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang kaugnay ng issue. Ayon sa ilang analyst, ito ang pinakamalaking pagsubok sa administrasyon ni President Marcos mula nang siya ay maupo sa pwesto. Tututukan ng sambayan ng Pilipino ang mga susunod na kaganapan sa Kongreso at sa Korte Suprema. Mula rito, kami ang inyong magiging mata at tinig sa bawat takbang ng kasaysayan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi na natin maririnig yung mga statement niya against kay Sara, like hindi makatao, hindi makapilipino. Magjeta ka na yan, madam. Yan ang nararapat sa iyo, Pami Zamora. At ito na ho, mga kababayan, rekta ho tayo dito sa mga napansing mga anomalya ng ating mga kababayan kaugnay dyan sa nangyaring botohan. At dito sa video na to, ipapaliwanag ho nitong si George Garcia. Nagkakandaw-utol pa ho siya sa pagpapaliwanag kung bakit biglang bumagsak ang boto nitong si Senator Christopher Bongo from 26,000 to 26 million to 21 million. Marami-rami hong dapat ipaliwanag itong mama na to. Ay, ito si Larry Gadon. Ano ba nangyari dito kay Larry Gadon? Ito na ho yung sinasabi natin di ba? Ito ho yung si Larry Gadon, na kung saan inendorso niya ho. Dito pa lang, ramdam na ho natin na merong mangyayaring hocus-pocus. Merong mangyayaring hocus-pocus. Mamaya dito kasi yang si Larry Gadon galit na galit sa mga pinklawan, sa mga dilawan niya. All of a sudden, bigla ho niyang inendorso bilang fiscalizer daw diyan sa Senado, yang si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Dito pa lang ho nagkaroon na ho tayo ng ideya na talagang tatrabahuhin yang si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. Ikaw ang pinakagalit na galit sa mga fiscalizer, Larry Gadon. Ikaw, kung sa lahat ng mga tao, kung walang mga oposisyon, ikaw ang pinaka masaya. All of a sudden, naghahalal ka ngayon ng fiscalizer. Di ba ayaw nyo yung mga panggulo? Ayaw nyo yung mga kontra ng kontra? Ay, gusto nyo kayo lang, walang magsasalita laban sa inyo. Kung naghahanap kayo ng matinding fiscalizer, nandito yung mga DDS, nandiyo si Vice President Sara Duterte. Pero hindi. Mind conditioning na ho itong mga kababayan. Last 2 minutes, linaglag ng alyansa yung kanyang mga kandidato. Kasi nga naman, pagka nanalong straight yun, masyadong magiging obvious ang dayaan. Kaya kailangan paangatin itong si Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ipalit dito kay Tolentino at dito kay Bong Revilla at dito kay Benhur Abalos. Pero magkagayon pa man, alam ho yan ng ating mga kababayan. Hindi ho yan maitatagaw nitong si George Garcia na nagkaroon ng napakaraming kabalbalan, kapalpakan dito sa 2025 midterm election. Hindi nyo pwedeng sabihin na generally successful, walang naging aberya, talagang nabilang ng boto nabilang ng tama ang mga boto. Hindi ho nabilang ng tama ang mga boto. Ito ho ang ating diyan, ika nga. Ito ang ating masasabi diyan sa mga hanas na yan, itong si itong si Chairman George Garcia. Ito mga kababayan, halimbawa dito ho muna tayo. Ito ho ang pinaka-latest na bilang itong si Senator Christopher Bongo. Kagabi, nakita niyo ho mga kababayan, nasa 21 na 21 ay 26 million na
Tapos bigla akong bumagsak ng 21. Dito ho yung pinakamatinding pukpukan ngayon eh. Dito sa number nako, Senator Amy Marcos. At itong si Bong Revilla, ha. Kagabi ko kasi sinisilip natin to, siguro mga bandang alas 3, alas 4 na ng madaling araw. Sinisilip po natin itong si Lito Lapid, siya ho ang pang number 12. At itong si Amy Marcos pang number 11. Iniisip natin ako nasa safe zone na itong si Amy Marcos. Kasi ito yung pinakatatlo, itong 11, 12, 13. Ito talaga yung mga nagpupukpukan eh. Itong si Bentulfo Bitag. Naku, sumama pa itong si Bentulfo Bitag. Pero itong 300,000 na to kay Nancy Binay. Nancy Binay, magpahinga ka na ha. Hindi nabilib ang ating mga kababayan doon sa pagiging aso mo dyan sa alyansa. Itong tatlo ho na to, kaya Amy Marcos, Bong Revilla, malalapit lang ho yung mga agwat nila, no? Malalapit lang ho yung agwat nila. Ngayon ang hindi pa ho pumasok, nasa 80% pa lang ho yung mga pumasok na election return. Siguro yung iba sa Mindanao, yung mga hindi pa na-delay yung kahapon yung botohan. Pero kahit na-delay, di pa ba tapos ngayong mga panahon na to? O yung iba ngayon pa lang bumuboto dahil merong nangyaring aberya. Kumbaga, nagkaroon ho ng napakaraming kaguluhan kahapon sa Mindanao. Kasi alam ho nila na talagang yung dayaan ngayon na napakatalamak. Kaya yung kaguluhan talagang yung mga pulis, mga sundalo. Nakita nyo naman ho sa social media kung anong nangyaring kaganapan kahapon. Ito, yan ang pinaka-latest na kaganapan. Pero sa tingin ho natin, anong ho ito? Talagang itong si Amy Marcos gustong dispatchahin. Gusto ho siyang dispatchahin at ipapalit itong si Bong Revilla. Posible, di ba? Posible kasi itong si Bitag Bentulfo hindi ho talaga ito papapasukin sa tingin natin. Pero itong si Bong Revilla, nasa ilalim ho ito kagabi. Nasa ilalim ho yung mama na yan. Nauuna ho itong si itong si Bentulfo. Nasa bandang number 14, 15 kagabi itong si Bong Revilla. Tapos bigla-bigla nasa number 13 na ho siya ngayon. Sa tingin ho natin mga kababayan, hindi pa dapat magpakakampante itong si Senator Amy Marcos dahil gusto pa ho siyang dispatchahin. Gusto pa ho siyang dispatchahin ng kung sino man dyan sa COMELEC dahil doon sa kanyang mga previous pronouncement. Bong Revilla pang number 14 siya kagabi, tapos si Lito Lapid. Mahigit 1 milyon ang lamang nitong si Senator Amy Marcos. Halos ilang porsyento lang ho ang pumasok na election return, tapos bigla hong umakyat itong si Bong Revilla at bumaba naman ho itong si Senator Amy Marcos. Hindi dapat magpakakampante dito si Mangga dahil sigurado pag nagkataon, dahil sa tingin natin dito sa Senado na to, aayusin na itong eleksyon na to. Kailangan na mapag-usapan ito kasi kailangan ho nating magkaroon ng hearing, legislative hearing in aid of legislation kaugnay dito sa election na to. Marami hong dapat ipaliwanag itong si George Garcia. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Halimbawa dito sa local, punta ho tayo let's say dito sa sa parteng Mindanao, hindi na ho talaga matatrabaho yan eh. Dito ho tayo sa mga city, dito sa mga independent city. Halimbawa dito sa Baguio, o kay Mayor Benji Magalong, congratulations Pagdating ko kasi dito, yan medyo mahirap-hirap dayain yan eh. Pwedeng dayain. Pero ang pinaka ho talaga dito, dito ho talaga nangyayari ang magic dito sa senatorial candidate. Halimbawa ho dito mga kababayan, kung sino man ang iboto ng mga taga Baguio, wala na hong yan. Pagka pumasok na sa makina yan, yun din ho sinasabi natin dito sa PHFD. Kailanman hindi ho natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga makina na yan. Ipagpalagay na natin. Mantakin mo, inunahan pa nitong si Bam Aquino, itong si Ping Lacson. Yan si Ping Lacson, kilala kasing PM Mayor yan eh. Kaibigan yan nitong si Mayor Benji Magalong. Dito ho nangyayari yung mga garapalan.
yung doon sa iba't ibang mga dako ng Luzon at saka Visayas, dito ho talaga nagkakaroon ng hocus-pocus. Sa tingin natin dito ho talaga nagkakaroon ng hocus-pocus. Yung mga maliliit na bilang pagka nag-ipon-ipon, talagang napakarami ho. Tayo hindi naman sa sinasabi natin yung yung kabuuan ng eleksyon talagang rigged. Meron ho talaga diyan talagang hindi na pwedeng dayain. O kung ano naman hindi na para sa COMELEC pa pag-aksayahan ng panahon yung ibang mga kandidato na yan, kagaya nitong si Benny Abante. Kung matali yan si Benny, anong pakialam ng COMELEC? Kumbaga talagang pinagtuunan ho nila ng pansin ang senatorial election dito sa isa na to. Mantakin mo, Bam Aquino, magna number 1 niya sa Baguio City. Ano ho bang nagawa niya si Bam Aquino? Yung pre-tertiary education mula kay Erap Estrada, kay Gloria Macapagal Arroyo, doon sa tito niyang si Noynoy Panot. Pinipilit ho nila yung pre-tertiary education na yan. Hindi mapirmahan ng presidente. Nakuha niyo ho ba? Kaninong administrasyon na isa katuparan niyang pre-tertiary education? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung wala ang pirma ni Tatay Digong, ano na lang huyang, kumbaga nakasama na lang sa record ng Senado at hindi na napag-uusapan ngayon na si Tatay Digong hindi niya pinirmahan ang pre-tertiary education na yan. Pero ngayon palong-palo sila sa kakabanggit na dahil kay Bam, libre na ang kolehiyo. Kalokohan. Dahil yun sa political will nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dami hong kumontra dyan sa pre-tertiary education na yan, pero kumbaga talagang dahil isa sa mga pinangako ni Tatay Digong, talagang tinupad ho niya yan. Malamang, nagkataon yan si Bam Aquino, alam niya ho kasi, kumbaga kahit sinong magpanukala ng pre-tertiary education nung mga panahon na yun, papasa. Nagkataon, yang si Bam Aquino, alam niya, kumbaga sinakyan niya na yung si Tatay Digong, sigurado pipirmahan niya ito. Ngayon siya ang binibigay ang credit dito kay Boy Pagpag. Hindi naman ho dapat sa kanya. Pero ang sigurado ho natin dito, talagang nagkaroon ng matindi at malawakang dayaan dito sa 2025 midterm election. Ngayon, kung walang nangyaring dayaan, wala naman hong problema, wala ho tayong magagawa, yun ho talaga naging resulta. Pero sana sa susunod, lalo na yung mga kababayan ho natin, yung mga kasama natin, yung mga kasama natin na bumoto sa Duterte, saludong tunay sa inyo. Kayo talaga ang hindi nyo iniwan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit nasa ibayong dagat siya, yung kanyang bilid na ito ang iboto, sila suportahan natin. Tinupad ho yun ng ating mga kasamahan dito sa PH Update. At para doon sa mga, kung tawagin nila DDS, at nagdalawang isip sila na iboto yung mga kandidato ni Tatay Digong, talagang nanghihinayang ho tayo dito sa dalawa na to. Hindi ho kasi magnanakaw ito. At kahit yung si Attorney Jimmy, hindi ho yan magnanakaw. Bakit sila yung natin, pinaka-emphasize natin dito na malaking panghihinayang natin kung bakit hindi sila nanalo, nanghihinayang tayo. Yang si Attorney Vic Rodrigo, sumawak na ng napaka kapangyarihang pwesto sa pamahalaan at hindi siya nagdalawang isip na iwanan dahil sa kanyang prinsipyo at paninindigan. Si Pastor Kibuloy humawak na ng bilyong-bilyong pera pero hindi niya naisip na kurakutin yung pera na kayang kongregasyon at naniniwala tayo na ganoon din ang gagawin kung sakaling manalo siya ng pagkasenador. Eto, rekta po tayo kay George Garcia. Pakinggan ho natin kung anong explanation niya doon sa mga nangyaring dagdag bawas, nadagdagan, nabawasan diyan sa bilangan kung saan talagang nawindang ang ating mga kababayan. Itong si Senator Christopher Bongo, 26, biglang bagsak siya ng 21 million. Ito, pakinggan ho natin. Hindi po COMELEC ang naglilinis. Wala po kaming kinakailangan linisin. Wala po kaming kinakailangan ayusin. Bawal po kami mag-process sapagkat real-time ang results galing sa amin. Kung may mga naglilinis, ang NAMFREL PPCRB meron po silang program. Therefore, nakapaglinis din sila kaya medyo mabagal ang pag-release din nila kasi naglilinis pa sila. Ngayon, hindi ko po alam yung majority, minority, pero yung sa media, kinakailangan yung mga nakadepende sa media server na kumukuha, kinakailangan naglilinis sila para accurate at tumutugma sa tinatanggap ng COMELEC. Kung ang tinanggap na namin as of kagabi, sabihin na po natin na 80,000 na presinto, sana dapat ang lahat na natatanggap din ng media coming from their servers ay 80,000 din. Hindi tayo dapat nagkakalayo. Kaya lang sumobra
Sabi 5 milyon sapagkat ito ang dahilan. Sapagkat hindi nagkaroon ng sinasabing program para lang malilinis yung nadodoble as a result of processing. So yung po yung Teka nga. Meron lang ho tayong gustong silipin dito. Teka lang ho. Sandali lang ho ha. Sandali lang ho. Meron lang ho tayong gustong silipin na mabilisan. Dito sa senatorial, tingnan ho natin itong si Luke Espiritu, Kirubin, Casino, Teddy, itong si Atty. Vic Rodriguez. Hindi, nasa local tayo. Punta tayo dito sa national. Aimee Marcos, Salvador Philip, Revilla Will, Tolentino, France. Yan! Oy, Tolentino, yan ang nga ba sinasabi natin? Tolentino! Oh, sige. Akala mo yung naratibong China, ipapanalo ka niyan. Doc Mata, Luke Espiritu, si Pastor Kibuloy, naka 4 million vote. 4 million. Sino po ba nasa baba dito? Lalim ni Pastor, nasa 32 siya. Ang kasabayan niya si Luke Espiritu at itong si Doc Marites Mata. Alos magkakaparehas ho sila dito sa bahagi na to. Asa si Tolentino, Raul Lambino Rodriguez, itong si Atty. Vic pang number 32. Ito yung pinaka-latest na bilang ha. Ito yung pinaka-latest. Arlene Brosas. Ito hindi na to kataka-taka na ano tong mga to, hindi talaga mananalo tong mga to. Asa na si itong si meron tayong nahanap Asa na si Abalos. Pang number 16 itong si Ben-Hur. Grabe naman yan, Ben-Hur. Billion na ang ginastos mo tapos ganyan pa yung resulta. Billion ho mga kababayan, hindi ubiro. Base dun sa mga nakita natin, pwede tayong mali. Base dun sa nakita nating mga mga tarpaulin, mga ads niya, mga kung ano-anong pinaggagawa niya sa social media, di ba? Yan si Tolentino tapos na political career niyan. Pero kung hindi siya umalis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, malamang incumbent siya. Isa ho siya sa mga kagaya nitong si Senator Aimee Marcos. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga ito si Tolentino pang number 25. Can you imagine? Tinalo pa nitong ni Atty. Vic Rodriguez itong si Tolentino. Great run na to. Ang ganda ng tinalo pa ho nitong si Atty. Vic Rodriguez, itong si Tolentino, gawan natin ng ng video sa susunod, no. Grabe naman 'yun. Malaking bagay yun, senator yun Merong media mileage yun, may dumadaldal yan sa sa Senado, di ba? Meron siyang hearing na kung ano-ano, na meron pang mamisile na nalalaman. Meron pa mga submarine drone na nalalaman. Tatalaw nilang palausin ni Atty. Vic Rodriguez. Tuloy mo na, George. Nauutal-utal ka pa dyan. yung aking gustong ipaliwanag na wala pong dagdag bawas na nangyayari. Ang pagbabasihan nyo lagi, yung mga kandidato, yung mga political parties, isave nyo yung COMELEC website na nilalabas namin. Kasi yung COMELEC... Ano ka, Brad, yung tipong hirap na sa pagpapaliwanag, sino ba namang di mahihirapan from 26 million biglang magiging 21 million? Anong klaseng kabalbalan yun? Diba? Ano yan ngayon na ho itong 21 million na to Ngayon na ho itong 21 million na to. Pero kagabi, mas mababa ho yan mga kababayan kasi marami na rin pumasok ulit Yun ang anomalya dyan. Kaya kung sino man ang hawak ng electoral reform sa Senado, kailangan natin magka-reforma. Hindi natin kailangan ng automated, kailangan natin tarahan. Wala kaming pakialam kung matagal, basta mabilang lang ng tama yung ating mga boto. Wala kaming pakialam, hindi namin kailangan yung bilis. Kaya ang bilis magnakaw ng iba dyan Mabilis ang eleksyon, kaya mabilis ang pagnanakaw. Wala kang pakialam kahit bukas pa lumabas ang resulta o sa makalawa o sa isang buwan pa lumabas ang resulta. Ang gusto natin, malinis ang eleksyon. Hindi yung ganito. 26 million, baba ng 21 million. Anak ng tokwa. Kaya kakawalang gana Kung ano lang mo talaga yung tipong boboto. Paano ka boboto? 5 million na boto, biglang nag-magic, bigla na lang nawala.
Comelec website, walang interruption yun. Tuloy-tuloy po yun na nangyayari. Sa kasalukuyan, ang ating pong website ay tumatanggap na ng 98.75%. At yung pong mga entities na ito, PPCRB, NAMFREL Media, majority ay tumatanggap din more or less ng 98%. May konti man discrepancy, yung point na lang ang discrepancy sapagkat lagi naman siyempre una ang central server ng Comelec. Pero yung mga yon halos magkakaparehas yung pagkakatanggap nila. 98 na lang o 98 na napapadala. Wala. Sir, kahit anong paliwanag nyo, 5 million down to 26 million down to 21 million, marami ho kayong dapat ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Yung discrepancy, hindi ho 100,000, hindi ho 10,000. Million ho. Million ho ang pinag-uusapan natin dito. Attorney George Garcia. Yan na nga ba sinasabi natin? Inuna yung kakakaso-kaso ng mga individual na nagsasalita, bumabatikos. Merong napupuna sa eleksyon na yan. Yan ang problema. Inuna nyo yung kaso. Kaliwat ka ng kasuhan. Di ba? Kaliwat ka ng kung ano-anong pangkakaso yan. O ngayon, nagkakanda, utal-utal kayo sa kakapaliwanag. Ang gawin dito, magkaroon ng hearing in aid of legislation sa Senado. Ipaliwanag nyo ho ng maigi doon. At kung pwede, pagbigyan nyo na ho kami doon sa automated plus tarahan plus bilangan sa mga porsyento. Gumagasta ho tayo. Walang problema. Hindi nyo naman pera yung ginagas. Yung sabihin, mahal, maraming magtatrabaho, maraming... Wala akong problema. Hindi nyo naman pera. Pera na sambayan ng Pilipino. Di ba? Taong bayan ng nananawagan na bumalik tayo doon sa manual na bilangan. Kung sakaling matalo yung ating mga kandidato doon sa manual na bilangan, wala ho tayong magiging kontra dyan. Kasi kada partido, merong isang representanteng watcher. Diyan sa mga porsyento. Pero ngayon, pag pinasok mo sa makina, buwisit na makina na yan, pagka binoto si Ma'am Aquino, nag-overvote, nag-undervote, o kung ano mang kalit siyang ginawa ng makina na yan, wala naman kaming magagawa. Pero pagka binabasa yung mga pangalan na nasa balota, pagka yan, mali ang basa mo dyan, may kalalagyan ka dun sa mga watcher. Diba? May kalalagyan ka sa mga watcher. Yun ang ibalik natin. Huwag ho yung ganyan. Taknang tokwa. Ngayon nagpapaliwanag kayo para saan? Para depensahan yung 10 milyon na nawala sa boto nitong si Senator Christopher Bongo? Almost mahigit 1 point something na lang po ang kulang natin. Pambihira At yung pong 1 point something na yon, kasama po dyan ang Dato Udin Sinsuat. Kaya lang, again, wala po kayo. Pagka po minakita mga kababayan natin, galing yon. Bawal po kaming gumawa nun. Ngayong araw na to, magsisimula po tayo ng canvassing. Ngayon, yung canvassing na yan, hindi po yan yung mga ito. Hindi po yan yung mga presintong yan na isa-isa. Itong buong bayan na to, ng bayan ng Timbuktu halimbawa, yung bayan na yan, ipapadala yan sa PBOC, Provincial Board of Canvassers. Pag nagpadala dito, hindi na po magpapadala muli sa mga entities na yon, wala na. Ang transmission yun lang mga presinto. Kasi ito ang source. So ngayon yung PBOC, kung meron siyang, sabihin na po natin 20 na bayan, isusuma total niya ang lahat ng 20 yan para magkaroon sila ng tinatawag na provincial canvass. At itong provincial canvass na ito ng probinsya ay tatransmit naman sa NBOC. So nangangahulugan, kung meron ng isang probinsya ang nakatapos sa kanilang canvassing, nakapagproklama na ng kanilang governor, vice governor, sanggunian, pwede na silang magpadala electronically sa amin, yung binuksan natin kahapon na CCS, sa NBOC. Kaya kung gano'n kadami ang probinsya, gano'n kadami po ang ika-canvass ng COMELEC NBOC na bilang ng mga canvas mula sa iba't ibang probinsya. At ang bawat post sa abroad ay kanya-kanya rin na padala dito. Kung 93 yung post, 93 din ang ipapadala na ganyan kadami. Yung pong highly urbanized city, kanya-kanyang padala rin po yan dito sa COMELEC.
So ibig sabihin, yung po ang matatanggap namin, hindi yung individual na presinto. Eh bakit kayo, Chairman, merong ganon? Bakit kinakailangan meron kayo doon sa server tapos nilalabas nyo? For transparency sake. Para kayo mismo, gusto nyong malaman, sige nga, tama ba yung naipadala sa COMELEC, sa server, na election returns? Nakakuha kami, nakakapicture pa. Ito ang botong nakuha namin, tama ba yung pinadala? I-click nyo lang sa website ng COMELEC, yung mismong bayan, yung mismong presinto, tingnan nyo, tumutugma ba yung nakuha yung picture na nakapaskil sa labas ng presinto doon sa naipadala ng COMELEC. In the same manner, tingnan natin yung sa media. Yung bang media 1, media 2, 3, 4, 5 na kumuha sa server, pag ba nagsuma total sila at nakakuha ng ranking, yung ba ay nakabase sa tunay na boto na nanggaling mismo sa presinto na natanggap din ni COMELEC, ni PPCRB, ni NAMFREL, para lang pumaliwanag sa atin ang ating proseso. So ngayon, ang kauna-una ating kakanbas, huhulaan ko na, local absentee voting. Sapagkat kagabi pa lang, tapos na ang local absentee voting sa kanilang canvas. Kung sino ang nanalo, mamaya natin malalaman kung sino nanalo sa boto ng 51,000 na mga bumoto kasama ang miyembro ng media, 800 lahat kayo na nakaboto sa local absentee voting. So yan po yung ibig natin sabihin. So may posibilidad po ngayon na hindi tayo magtatagal. Baka po kukonti o ilan lang ang ating makakanvas kasi yung palang ang dumarating sa kanila. Pag po nagkaganyan, wag po nyo ika-surprise kung bigla tayo magsususpend muli. O pwede tayo mag-resume, halimbawa mamayang hapon, pag may natanggap na muli tayo na result mula sa ibang PBOC, sa ibang post, o kaya sa city BOC. So yun po yung aking paliwanag lang. Para po naunawaan lang natin. Wala pong dagdag bawas, wala pong shading, wala po. It's just a matter of nag-correct sila. Kung sino man yung nag-correct, kinakailangan mag-adjust at mag-correct. Yan. Dahil nga Sige. po, sa nadoble yung mga boto dahil pinaprocess. Pag po pala pinaprocess, meron sila dyan sa IT. Pag pinaprocess, nagaganon. Kaya kinakailangan meron kang program para lang linisin at hindi madoble. May dalawang istasyon. Paano matadoble? 2 beses ba sinend ng mga ng mga makina? Di ba? Pagkakaintindi ko natin dyan dati doon sa Smartmatic. Iba na to. Merong di ba, mula sa presinto, pupunta yan doon sa, kunyari sa munisipyo. From munisipyo, doon palang tatakbo papunta sa mismong server, kung saan server man yan. Hindi naman direkta yan. Meron munang imbakan ng mga datos. Tapos, pag na-imbak na lahat doon, merong tatakbuhang ibang mga server. Doon sa Smartmatic yan. Ngayon, ang pinagtataka natin dito sa sinasabi nitong si George Garcia na to, ano yung pagdodoble? Yung mga server tatanggap ng 2 beses ng resulta ng mga nag-send ng mga data sa kanila ng mga election returns. Paulit-ulit rini-receive ng server. Parang malabo naman atang mangyari yan. 'Di ba? Malabo hong mangyari yan na ito ang tagal na pinaghahandaan. 'Di ba? Kasama naman siguro sa kondisyon na kung yung particular na computer na yan nag-send na, nag-receive na, nakuha na yung resulta dito sa specific na makina na to, specific na server na to, wala na, makakat na doon, hindi na pwedeng mag-receive ulit kasi magkakanda doble-doble. Hindi ba kasama yon sa mga kondisyon ng sistema na yan, na pagka na-receive mo na itong si server A, hindi na siya pwedeng mag-send ulit, hindi natatanggapin noong main server o kung saang anumang server yang. Yan ang problema ho natin sa mga makina. Yan ang sinasabi natin. Kaya kailanman hindi ho talaga tayo magkakatiwala diyan sa automated election na yan. Napakalaking kabalbalan ho yan. Pero kung down sa percent level, meron hong tarahan na nangyayari. Hindi man natin hihintayin yan eh. Wala man ho tayong pakialam dyan eh. Diyan sa automated na yan. Bahala kayo, labas nyo resulta nyo. Pero meron kaming mga poll watcher na nagtatara, nagbibilang, at pagdating doon sa natapos ng bilangan sa kada porsyento, isisend nila yan kung sa kanino man pwedeng isend. O dito sa barangay Batong Bakal, itong si Atty. B. Congressman Rodante Marcoleta Duterte, o ganito nakuwang isisend yan sa isang lugar, i-add up yan.
Di ba? Hindi nyo nagastos yun. Gastos na ng mga partido yun. Ha? Di ba? Hindi na nila gastos yun. Gusto nyo mabilis, mabilis ang mangyayaring dayan. Gusto nyo mabilis ang mangyayaring korupsyon dito sa mga nanalo na to. Maliban na lamang dito kay Senator Bato, Senator Christopher Bongo, Congressman Rodante Marcoleta, at siguro medyo itong si Camille Villar. Yan si Amy, hindi pa rin ho. Bahala kayo dyan. Basta ako, kahit ano man ang maging kapalaran dyan sa eleksyon na to, ano magagawa natin, di ba? Ano kayo, mangga ka kasi. Nagpa-process. And therefore, yung dalawang istasyon ay hindi ganun kabilis, pero accurate, tama. Tumutugma siya sa COMELEC transmission. So, yun po. Baka may question muna tayo. Yung 19, baka pwede ko nang sabihin na lang mamaya, kasi meron pa kaming maihahabol ngayong araw na ito na suspension ng proclamation Mga kalanlan nanalo na, hindi pa na bomba ng convention, hindi po namin alam yon. Basta po naipadala namin kagabi yung mga order suspending their proclamations. Okay, we go to questioning. First question, Maricel Halili, TV5. Sa ilalim po. Good morning, Chair. Chair, may we have an update about dun sa 15 presinto o 12 na lang yata ngayon na kinailangan na mag-reprint ng ballots? Salamat po, Mama Se. Dumating na po yung mga balota kanina. Kasi po, yung first flight, yung po lahat ang in-avail namin. Hindi na po namin in-avail yung pong military plane na ino-offer sa atin. Nag-commercial na lang po. Kasi po, mas madali po yun eh. Pag military plane kasi, pupunta muna sa isang lugar na to, maghihintay doon, baka magbababa pa ng mga ibang gamit o ibang mga tao, tapos saka pupunta madidelay. Samantalang yung first flight na commercial, yung po yung in-avail. Kanina, yung pong iba naman, sa 12, kagabi, ay naibiyahe na hinabol doon sa flight po kagabi. Sir, may we know kung ano-anong mga areas tong 12? Sandali po ha. Ang 12 pong yan ay 11,000 more or less na boto. Ito po yon. Sa Antique, Kaluya, sa barangay